Hello everyone! Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Saang sulok man ng daigdig kayo naroroon sa ngayon. At sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Tulad ng dati, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ay kung paano ako nakakuha ng Canadian or Quebec driving license dito sa Canada kapalit ng aking Philippine driving license or kahit anong international or kahit anong driving license or foreign driving license. Yun, katulad sa akin, ito na po yung aking nakuha na natin yung ating Quebec driving license. Okay? Now, iyan po, hindi na ako nag-schooling kasi meron na akong maliban sa aking Philippine driving license, meron din po kasi tayong isa pang existing na driving license, yung aking Saudi driving license. So ang una ko sanang na-i-present sa kanila is yung aking Philippine driving license. Pero ang sabi nila, sabi sa SAAC, kailangan at least 2 years na yung Philippine driving license mo from the day of issuance. So ibig sabihin, kung let's say ina-issue sa inyo ng January 2020 or January 1, 2020, kailangan naka more than 2 years na siya. So kung dapat January 1, 2022 na or lumagpas na sa January 1, 2022. So yun pong ibig sabihin. Nagkataon naman na yung aking Saudi driving license ay more than 2 years na sa akin at valid pa. So ang ginamit ko po ay ang aking Saudi driving license. So yun na nga, na tinanggap naman nila. Then ang isi-share ko naman sa inyo ay kung ano-ano yung mga steps na ginawa ko, okay, para makakuha ng aking Canadian or Quebec driving license dito. Okay? Unang-una yung kailangan mo mag-register sa link. Pangalawa, submit ng mga documents. Pangatlo, kailangan mo mag-take ng written exam. Pang-apat, yung practical exam. And then pang-lima, syempre yung payment. Okay? Lahat po ng yan ay itatackle natin ngayon or i-discuss natin ngayon or i-share ko sa inyo kung ano-ano yung aking mga na-experience sa pagkuha ng Quebec driving license. Okay? So, dyan lang kayo. At wag na nating patagalin pa. Atin na pong umpisahan. Right? Gaya nga nung sinabi ko na i-share ko sa inyo ang step by step sa pagpapalit ng Philippine driving license or any other foreign driving license. So eto na, simulan na natin. I-share ko na. Siyempre, dapat uumpisahan natin sa pag-gather ng mga dokumentong kinakailangan tulad ng number 1, syempre yung iyong Philippine driving license or kahit anong foreign driving license na valid pa. Okay? Valid pa means hindi pa expired. Pangalawa, proof of residency. So ako ang ginamit ko sa proof of residency ay yung aking health card lang.
kopya ng health card, tinanggap naman. And then, yung iba pang identification documents tulad ng passport, pwede na yan. So, dapat yan tatlong binanggit ko, ready na yan. Yung existing driving license mo, proof of residency, at ang iyong passport. Okay? Dapat make sure ready na yan. Step 2 ay kailangan mong mag-fill up ng application form. Paano? Pwede kang bumisita sa SAAC Licensing Office para makakuha ka ng appointment at makapag-fill up ka ng form, or gaya ng ginawa ko, through online lang ako nag-fill up ng application form para mabigyan din ako ng appointment kung kailan at saan ko dapat isubmit yung mga documents na nabanggit natin sa step 1. So, ibibigay ko rin po yung link na ginamit ko dyan sa description below. I-click nyo na lang para makapag-register din kayo. Okay? Now, pagdating na ng araw ng iyong appointment, dala mo na dapat yung mga dokumentong kailangan mo at kailangan mong isubmit yan doon sa designated clerk. May mga window po sa loob ng SAAC office at doon mo isasubmit yan para ma-review nila yung mga dokumentong dala mo kung still valid, at pagkatapos ay i-guide ka nila sa next steps. Okay? Now, kapag na-sorted out na yung mga documents yung dala at wala namang nakitang problema, dyan na mag-uumpisa ang ating step 4. Ang step 4 ay kailangan mo nang mag-knowledge exam. Bibigyan kanila ng dadaling kanila sa isang room kung saan merong computer at doon ka magte-take ng exam. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung sample ng mga exam at para meron kayong idea. Okay? Okay, ganito yung klase ng exam na ibibigay sa inyo. Isang illustration kung saan kailangan mong i-analyze ng mabuti ang bawat sitwasyon ng mga sasakyan. So, ang ginawa ko lang dyan, base din dun sa mga napanood ko, ay since ang hinihingi dyan, kung alin dyan ang may violation, so ang una kong hinanap actually is yung alin ba yung mga tama. So pag napili ko doon sa answer yung mga tama, so ibig sabihin na breakdown ko na kung alin na lang yung dapat kong pagpilian. So kung tama yung A, let's say for example tama yung A and B, so it means yung C at D na lang ang iyong pagpipilian kung saan doon may mali. Okay? Ang importante lang, take your time na i-analyze lahat ng sitwasyon. Kasi wala namang ibinigay sa aking gaano katagal ka dapat mag-exam. So, hindi ako inurasan. So, nag-take time lang talaga ako. Then, pwede mo naman siyang i-zoom in, zoom out, para ma-analyze mo ng mabuti ang bawat sitwasyon ng bawat sasakyan. So, siyempre, dapat knowledgeable ka rin dun sa mga anong tawag ito, mga traffic signal. Okay? So,
kayang-kaya nyo yung mga ganyang klase ng exam. Sigurado yan. Kailangan mo lang i-analyze ng mabuti. Huwag magpadalos-dalos. Dahil sa pagkakatanda ko, doon sa unang batch ng question, first 3 lang o 3 lang ang dapat mong maging mali. Hindi na itutuloy yung unang batch na yon. Okay? Idadalhin ka niya. Pag nakatatlong mali ka, automatic failed ka na doon sa unang batch. Dadalhin ka na niya sa second batch na question and answer. Okay? So, kailangan i-analyze nyo lang mabuti. Okay? At meron pa. Papakita ko pa sa inyo yung isa pa. Yan, kasama yan sa mga exam, yung mga traffic symbols. So, dapat familiar ka sa mga symbol or signal na yan kung ano ang tawag sa kanila. Dahil kasama yan sa exam. Okay? Lahat naman yan mababasa mo dun sa Quebec driving rules and regulation na link na ibibigay sa iyo ng SAAC mismo. Okay, mag-i-email din sila kasi sa iyo. Kasama na 'yan para makapag-review ka. Para pagdating ng araw na dapat ikaw ay knowledge exam or knowledge test, familiar ka na sa mga symbol, sa mga traffic rules, road regulation. Dapat yan ma-review or at least hindi mo naman kailangan i-memorize lahat. Dapat lang familiar ka or natatandaan mo. Okay? Sa mga stop signage, kailangan mo yan. Ibibigay ko rin yung link ng YouTube channel kung saan ako nakapag-review rin. Maliban doon sa link na ibinigay ng SAAC, bumisita rin ako sa mga YouTube channel at para makakuha ng mga idea kung ano-anong klaseng exam meron sa knowledge test. Okay? Ilalagay ko po yung link dyan sa description below. So, kayo na bahalang maghanap dyan sa ilalim. Now, kung sakaling pumasa ka sa knowledge test or knowledge exam, congratulations to you. Pero, hindi pa dyan nagtatapos dahil dyan na papasok ang ating step 5. At yan yung tinatawag na practical exam or yung road test. Okay? Now, dadalhin ko kayo kung saan ako nag-start mag-road test at ipapakita ko rin sa inyo kung saan ako pinapunta ng aking driving instructor. Okay? Okay. Nandito po tayo ngayon sa labas ng opisina ng SAAC dito sa Gaspé, Quebec. Okay? Nakaparking ako ngayon dito sa same spot kung saan ako nagpark nung araw na ako'y mag-practical test or driving test. Okay? So, from sa office po ng SAAC, kasama ko lumabas yung driving instructor. Dala-dala niya yung kanyang, may dala-dala siya na ilalagay sa ibabaw ng iyong sasakyan. Okay? Then habang kinakabit niya yon, pinaghintay niya lang ako dito sa loob ng sasakyan. So, habang naghihintay ako, hindi ko pa in-start ang ang makina. Then, nung matapos siya, pumasok siya sa loob ng sasakyan, tsaka niya sinabi sa akin na, okay, you can start the engine. Okay? Or you can start your car. Sabi niya.
So ang ginawa ko, bago ko mag-start ng sasakyan, ang kauna-una kong ginawa ay seatbelt. Okay? And then in-start ko na yung engine ko. Katapos nun, habang naka-idle pa kami, bukas yung makina, nagbigay na siya ng at sinabi niya pala bibigyan kita ng mga instruction, yun lang ang susundin mo, pero hindi kita bibigyan ng mga tricky instruction katulad ng iba. So tricky instruction means yung bang sabihin niya sa yung okay, turn left, pero yung pala yung way na yun is one way. So titingnan niya kung susunod ka or nakakaintindi ka ng mga signage. Okay, yun ang ibig po sabihin ng tricky instruction. Good thing hindi niya ako binigyan ng ganun. And then ang sabi niya rin sa akin is pwede kang mag-open ng music kung gusto mo, or pwede kang magsalita or magkwento kung gusto mo, but just follow my instruction. Okay, so yun lang, yun ang sabi niya sa akin. Then sabi niya, okay, let's start, punta na tayo doon sa main road. So yun na nga. So bago ko umalis, okay, anyway, naka-program na yung utak ko, naka-program na sa utak ko na dapat lahat ng action ko ng time na yon ay exaggerated or overacting, gaya ng mga narinig ko rin dun sa iba. So ganito yung aking ginawa. Okay, tiningnan ko muna yung aking side mirror, right, left, pati itong aking rear mirror kung nakaset. Although alam na natin nakaset up na lahat yan dahil ikaw yung may-ari ng sasakyan. Pero ganun pa man, ipakita mo doon sa instructor na chinek mo. Okay? And then after that, bago mag-proceed doon sa main road, kahit nandirito ka sa parking, gumamit ka kagad ng signal light. Okay? So kung pupunta ako ng right, nag-signal na kaagad ako na going to right. But before that, okay, bago ka mag-proceed or umalis, tiningnan ko muna yung aking left at right. Okay, para makasigurado na clear ang both side bago ka mag-proceed. Okay? So binaba ang handbrake, then drive. Okay, then proceed na tayo doon sa labas. So, ganun pa man, another right, huwag ang dire-diretso, huwag overconfident. Yung confidence minsan pag nasusobrahan yun ang nagpapabagsak sa atin. So okay, kailangan clear lahat ng side. Now andirito again, stop, full stop. Okay, then isang matinding left at saka lingon sa right bago ka mag-proceed. Kailangan clear na, clear lahat. Okay, then ang takbo mo dapat naaayon lang. Okay, so ang takbo ko po nung time na yun talaga namang halos itulak ko lang yung sasakyan. Okay, so habang nabiyahe kami, wala pa naman siyang binigay na instruction. Tapos since sinabi niya naman sa akin na pwede ako mag-music, binuksan ko yung music pero mahina lang. Okay, ganun lang po ang kwan. So dapat aware kayo sa lahat ng signage. Ang nakago, so
diretso ka dapat. Pag nakita mong nag-orange na, wag mo nang ipilit ipasok. Lalo nasa practical test ka. Then sabi niya sa akin dito, pagdating dito sa corner, mag-turn right ka. Now, siyempre, kailangan yung signal light mo. And then, dapat pag nasa aret ka, full stop. Then, bago ka mag-proceed, bilang ka ng at least 1 to 5 seconds sa isip mo lang. Bumilang ka ng 1 to 5 seconds kahit sa isip mo lang. Okay? May mapapansin na kung may makikita kayo dyan signal pedestrian lane. Pinag-right niya rin ako dito. Pag may pedestrian lane, slow down. Pinag-right niya ako dito. Kung ano lang yung instruction niya, yun lang din yung susundin mo. Then para makasigurado ako na tama yung naririnig ko sa kanya, bago pa ako mag-proceed dun sa instruction niya, inuulit ko. Katulad dito, ang sabi niya, go straight. Okay? So, go straight, ma'am. Yan lang sagot ko sa kanya. Yes. So, dito, since stop, full stop tayo. Patience ka lang. Tapos, kailangan yung galaw ng ulo mo talagang kitang-kita niya dahil hindi naman nakaharap sa'yo ng direkta yung instructor eh. So, kailangan talagang mapapansin niya na pag gumalaw ang ulo mo, talagang pag tumingin ka sa right, talagang yung buong ulo mo nasa right, or yung tumingin ka sa left, hindi yung mata lang. Although iba sa atin talagang sanay nang mag-drive, alam naman natin yan, konting linga lang or konting kahit matanga lang minsan ng nagalaw, nakikita na eh. Pero sa time na yon, habang ikaw ay nasa ongoing driving test, kailangan medyo exaggerated yung galaw ng katawan mo, especially ng ulo mo. Okay? Then, ang hawak ko sa manubela, both hands nandoon sa manubela. Hindi ko po alam kung yun talaga ang dapat, pero sa pagkakaalam ko, ganun dapat. So dito stop, full stop dapat, full stop pag nasa arit ka. Okay? Another full stop, arit. Bilang ka ng 1 to 5 at least, or 1 to 3 sa isip mo lang. Full stop dapat po, hindi yung medyo maandar ka pa ng konti. Kahit pa walang sasakyan, mag full stop ka. Okay? And then sabi niya, on the next corner, turn right, sabi niya sa akin. Then again, ito naman si Loco, turn right, ma'am? Yes, sabi niya, turn right. Okay? Nag-turn right tayo dito. Okay. Kasi pala dito, aside from yung uphill or pataas yung karsada, marami ka makikitang aret dito eh. Katulad nito. So siguro tinitingnan niya rin yung kung paano mo i-handle na pataas ka tapos bigla kang magpo-full stop. Okay? Dito kahit walang sasakyan, aret, full stop. Then bago mag-proceed, left, right, yung lingon ng ulo mo dapat nando doon. Okay? Ganun po. Ganyan po yung ginawa ko. Nasa sa inyo na po yan kung anong diskarte ang gagawin nyo. Ayan, may arit na naman. So full stop tayo.
and then pinag-right niya ako dito. So, ganun pa rin. Dapat yung paglingo ng mata ng ulo mo overacting pa rin or exaggerated ang dating. Okay? Then another arit. Kita niyo, arit yan. Ibig sabihin, stop. Alam naman natin pag nakakita tayo ng ganyan, first come, first go. O 1, 2, 3, 4, 5 sa isip lang, then go. Okay? Kahit wala kang nakikitang sasakyan dyan, stop. Okay? Dyan na ako pinaikot-ikot. Meron pa ako isang dinaan ng iskinita, hindi ko lang maalala kung saan yun. Okay, katulad dyan, arit uli. Pero pinagra-right niya na ako dyan. Ito dyan, arit. So, full stop bago mag-proceed. Kasi pagdating namin dito, sabi niya, okay, pwede na tayong bumalik sa Canadian Tire. So, ibig sabihin, balik na kami sa main office ng SAAC. So, may nadaanan din tayong school bus. Pagka ganyan mga school bus at nakita nyo nakalabas sa gilid nila yung arit, full stop kayo. Huwag nyong ipipilit na ipasok o ilagpasan yung bus hanggat hindi na i-close yung stop sign or yung arit sign sa gilid ng bus. Alright, so dito ayan, pag nakita ang red sign, stop. At saka yung distance nyo sa unahang sasakyan nyo is dapat sakto lang. Hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. Okay? Huwag kayong tutok. Ito po yung experience ko nung ako'y nagpa-practical test. Okay? At lagi dapat kayong aware sa maximum speed ng lugar na tinatakbo nyo. At yan, katulad nyan, orange na. Huwag nyo nang ipilit. Mag-slow down na kayo. Then, wait for your turn. Wait na mag-green uli para makatawid tayo sa kabila. Ganun lang naman kasimple yung practical test na binigay niya sa akin. Medyo syempre, although nandoon meron kang konting kaba, baka may mali kang nagagawa. Pero dapat, huwag mo ipapahalata sa kanya. Dapat makita niya na confident driver ka. Pero wag naman overconfident. Okay? Pabalik na ulit tayo ng opisina ng SAAC or sa Canadian Tire. Then again, kailangan mo mag left side, so signal ka ng left, pero wag kang dire-diretso. Ayan, so clear dapat bago pumasok. Then pagpasok namin dito, sabi niya pwede kang mag-park kahit saan mo na gusto. So naghanap na ako ng mapaparkingan ko. Okay? At medyo dahil nga tayo naman sanay na sa reverse parking,
kinuha ko na po sa reverse parking kahit na hindi niya sinasabi. Pero pag ganyan niya, pag magre-reverse ka, dapat kung todo lingkong ka sa kabila, wag sa kwan lang, wag sa ganun. Kahit hindi niya po sinasabi sa akin na mag-reverse parking dahil nga nasanay na ako na madalas, hindi naman palagi, na kapag nagpa-parking ako ay reverse parking yung ginagawa ko. So, nag-reverse parking na rin ako. Pero, sabi ng mga iba, kasamahan ko na nag-practical test na rin, yung ibang instructor, hindi ko alam kung sino yung instructor nila, meron sila sinasabi na yung instructor bago umalis or bago mag-start, tinitingnan muna ng instructor kung gumagana yung lahat ng indicator mo or yung signal light mo, tinitingnan daw. And then next one is yun nga, pagbalik nila dito, sinabihan sila na mag-reverse parking ka. So yun, awa ng Diyos, sa akin naman po, wala naman siyang sinabi. Yun na nga, pagdating namin dito, pagka-park mo, yung handbrake or yung foot brake, wag mong kalilimutan. As long na nag-park ka na dito, nilagay mo na sa park, handbrake or foot brake, at least makita niya. Pero hindi ko pa pinatay yung makina ko nun. Hinintay ko kasi pagkatapos nun, ang ginawa niya, may dala-dala siyang parang folder, pinila pa niya yun. So siguro ando doon yung assessment file ko, kung pwede o hindi, nabigyan ako ng lisensya or pasado ako. So hinihintay ko lang siya dito. Then after nun, siguro ilang minutes lang, 1 minute lang yata, na nag-tick lang siya dun sa kanyang folder. Then sinabi niya, congratulations. And siyempre, natuwa ako. Natinanong ko uli, sira ulo nga. Inuulit-ulit ko yung sinabi niya. So sabi niya na nga, congratulations, inulit ko pa. Congratulations, you pass. Inulit ko ulit. I pass, ma'am? Sabi niya, yes. Okay, so then pagkatapos nun, bumalik na kami sa main office or sa opisina ng SAAC. Bibigyan kanya ng maliit na another waiting number, kumbaga, para tawagin ka uli dun sa counter. Bakit? Kasi may babayaran ka doon sa counter. Okay? Bibigay na sa'yo ng parang temporary license mo. Okay? At may babayaran ka doon para sa iyong license. At ang sabi sa akin, yung license, matatanggap mo or by mail, imi-mail sa'yo within 7 days. So, wala pa namang 7 days, natanggap ko na. So, ganun lang po. Simplihan nyo lang din. Huwag lang masyadong ipapakita na kabado kayo. Okay? So, sana nakatulong yung aking isinare sa inyo. Okay? Kayo na bahala mag-analyze kung paano ang discarding gagawin nyo. Basta ito, importante lang, aware kayo sa paligid nyo, sa sasakyan at sa mga signage. Okay? So, nakaya ko nga. Ikaw pa, mas magaling ka sa akin. Diba? So, good luck. Okay? So, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. Ito si Jesse Q at nagsasabing mabuhay ka hanggang gusto mo.